bahay-sambahan at saka mga nakikinig sa baba. At mulit-muli po na pinapakilala ko ang sarili ko, po si Virgilio Bong Flores. At yung hindi po nakakikilala sa akin, siguro po'y bata pa. So ngayon pong araw na ito ay isi-share ko muna bago ako mag-message. Nasa aeroplano po ako, gumagawa po ako ng outline. Habang gumagawa ako ng outline, yung air pocket, sino pong nakasakay na sa aeroplano. So yung takot at saka yung paggawang excited ka na gawin ito, ay na-overcome ako ng takot dahil 2 oras na air pocket. Hindi naman po malakas, pero mahina lang. Pero at panahon na yung mga oras na yun, sabi ko sa sarili ko, excited ako dahil meron kaming reunion, kami ang host batch. At the same time, excited ako na humarap sa Church of Christ. At isa po itong privilege sa akin na ako'y mabigyan ng pagkakataon na magsalita muli. So wag po kayong magsasawa. Kung maiksi po, humingi ako ng paumanhin. Kung mahaba po naman, wag po kayong matulog. Ano po? So, kasi baka po hindi kayo natulog kanina, maaga po kayong gumising, so wag po tayong matutulog. Ano po? So, ma-share ko lang po sa inyo, kahapon, yung magtitinda ng buko. Sabi ko, ang init sa Pilipinas. First time ko pong umuwi ng April. So, napakainit. Sabi ko sa magbubuko, so alam mo na, pag napunta ka ng impyerno, binibigyan ka ng hint ng Panginoon Diyos na itong mga oras na panahon na ito. Mainit di ba? So imaginein mo sa impyerno. Sobrang init, may sulfur pa. So, ayun po lamang at kinabukasan na bumalik siya. Sabi niya sa akin, brother, pinag-isip mo ako. Parang tama ka. Mainit nga. Ay, ayaw ko mapunta ng impyerno. Sabi ko, amen. So, pagka may pagkakataon, makinig ka sa akin, sabi ko gano'n. So, bahala ng Panginoon Diyos sa iyo. Yun po lamang. So, bakit ko po nasabi yun? Dahil tayong mga tao, sala sa init, sala sa lamig. Puro kahinaan ang ating nararamdaman. Not hindi lamang sa mga pagkakataong may nararamdaman tayo, hindi po ba? Kasi, bakit ko nasabi ang kahinaan ito? Lahat po ng tao nakakaranas ng kahinaan, hindi po ba? Ngayon po, kung tatanong kayo, sino po sa atin walang kahinaan? Taas po lang ng kamay. Be honest to yourself. Di po ba? Be honest. So wala. Lahat po tayo may kahinaan. 4 na bagay ng kahinaan. Yung tinatawag na emotional na kahinaan, yung physical na kahinaan, yung kahinaan sa relasyon o ugnayan, at ang spiritual na kahinaan. Alin po sa inyo ang mahigit na mahina ron? So ngayon pong araw na ito, na sana hindi kayo matutulog at pakinggan niyo ang mensahe. Paano kung alam ng iba kung ano ang pagkatao mo? Paano? Di po ba naisip ninyo na ang pagkatao natin minsan superficial lang? Di po ba? Sino po sa atin ang ipinakita na at inihayag ang ating sarili, ang ating mga kahinaan, ang ating pagdududa, ang ating mga struggle sa buhay sa iba? Sino po sa inyo? Yung completely na sinabi niya sa kanila na ito ang kahinaan ko. Siguro wala. Ano po? Kahit ako, minsan, sinasarili ko, hindi ko sinasabi sa asawa ko. Pero most of the time, sinasabi ko para yung maibsan ang ng aking ramramin. Hindi po ba? So, nung mga oras na ginagawa ko ito, mahirap po pala mag-transition from English sa Tagalog. Ang totoo po noon ay ang preaching doon sa aming lugar ay English. Since September, yung preacher namin umalis, pumunta ng Tennessee. So wala kaming preacher. Ako po ay song leader. So there's nobody to take over. So ako ang nag-take over ngayon. From September till now, ako ang nagpi-preach. Mahirap po pala pag Tagalog, from English to Tagalog. Talagang napipilipit ang aking nag-tongue twister na tinatawag. Hindi po speaking in tongues, tongue twister. So kung may narinig po kayong ibang salita, so ibig po sabihin, nagagamit ko yung salita ng dialect lang sa aming pinanggalingang isla. So, rito po, ang Biblia ay nagtuturo kung saan ang mga Kristiyano ay kailangang mayroong tapat at malalim na relasyon sa ating Panginoon Diyos. Tama po ba? At sa ating mga kapatid. At i-given na po yun. Tinuturuan din tayo na pumili ng pagsasabihan.
ng mga ito, yung ating mga naramdaman ng mga kahinaan. Bakit po? Kasi kung marites ang iyong pagsasabihan, alam niyo ba marites, ano po? Tapos, yung era, yung piling era, era, yung gitera, lahat ng era. So, imagine ninyo, sabi nga mas masakit ang pag sinabihan mo ng iyong kahinaan, ang iyong kapamilya, tapos siya pa ang magbubulgar sa ibang tao, hindi po mas masakit yun. Pag kaibigan ko lang siya. Kakilala ko lang siya. Pero ang totoo nun, pagka malapit sa'yo, at malapit ka sa kanya, nag-open up ka ng mga kahinaan mo, at naibulgar sa iba, anong mararamdaman mo? Di po ba? So, masakit. Ngayon, ang kahinaan ay maipapahayag lang kung may tapat at malalim na relasyon sa bawat isa. Kung magsasabi ka ng sekreto, di ba? Hoping na hindi ito ilalabas ng kaibigan mo. At natural yun na sabihin sa iba, yun namang kaibigan mo. Hindi. Pagdating ng nakatalikod na, uy, si Bong, alam mo ba, magandang lalaki. So, ibig sabihin, yung kaibigan mo, at lalo na kapatid mo sa pananampalataya, pag napagsabihan mo, mayroong mga taong ganun ayaw magsabi sa mismong kapatid sa pananampalataya. Diba parang, parang hindi tama. Dahil we are brother's keeper. Sa halip na i-down mo ang kaibigan mo o ang kapatid mo sa pananampalataya, itaas mo. Keep it. Hindi po ba? Kaibigan mo, lalo pa, kapatid mo sa pananampalataya, ikaw pa ang magdadaon sa kanya. We are brother's keeper. Di ba? Kung may mali siyang nasabi, itama mo. Pag may tama siyang sinabi, you take it. Di po ba? Tanong, tayo po ba ay may malalim na relasyon sa ating Panginoon Diyos? At bakit ko po tinanong yun? Because we often resist being vulnerable to God about our sins. Hindi po ba? Marami tayong mga bagay na ginagawa na hindi natin masabi sa Panginoon Diyos. So wala pa kayong malalim na relasyon sa Panginoon Diyos kung hindi niyo pa nagagawa ang mga bagay na ito. Tandaan niyo pong mabuti. May mga bagay na ayaw nating i-let go. Di po ba? Yung mga bisyo natin, mga pag-iinom, paninigarilyo, yung mga masasamang bagay na ginagawa natin, lalo na po yung pagmamarites, sometimes hindi natin ma-let go. Di po ba? It's a disease. Sakit na yun. So, kung wala kang malalim na relasyon sa Panginoon Diyos, hindi mo magagawang sabihin yung mga bagay na yun. Di po ba? So, minsan nga nananalangin ka. From my experience, nananalangin ako, Lord, tanggalin niya po itong pag-iinom ko. Well, since 2014 na tumigil na ako ng pag-iinom. Pero noong mga panahon na yon, bago ako tumigil, nananalangin ako, Diyos. So, ako po'y tanggalan na ninyo ng mga anong ito. At saka, lumiit na po yata ang numbers ng mga kaibigan ko. Kukunti na lang dahil hindi na ako nagiinom. Pero habang nananalangin ako, kinabukasan ginagawa ko pa rin yung pag-iinom. Dahil yung tukso hindi na iiwasan. So, habang tumatagal, naisip mo, ano bang mas mahalaga? Yung pamilya mo, ang Diyos, o yung barkada mo? Di ba? O yung paninigarilyo mo. Mayroong mga tao tayo na, may mga tao lang tayo kasi hindi natin i-give up ang gusto natin. Most of the time, tayo ay patuloy na ginagawa kung ano ang gusto ng laman. Di po ba? Nga, to be honest, minsan, kagagaling lang natin sa simbahan, bahay sambahan. Paglabas, yun pa rin ang ginagawa natin. Santo lang ba tayo pag nasa loob ng simbahan? Ask yourself. Di ba? Minsan naman, ang bait-bait mo rito. Pagdating mo sa labas, iba ang ginagawa mo. Tingnan po niyo mabuti yun. Yung hindi niyo may i-give up sa sarili natin. Yun nating kahinaan, hindi po ba? Kailangan po kasi ng disclosure. Hindi tinatago o kino-cover up ng pagpunta mo sa bahay-sambahan. Tandaan niyo po yan. Sa pamamagitan lang po ng pagiging tapat at bukas sa ating kahinaan, magkakaroon tayo ng tapat at malalim na relasyon sa ating Panginoon Diyos. Kapag inamin at ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng kapatawaran at pinangako natin sa sarili na magbabago tayo.
Huwag kang mangako sa iba. Yung mga New Year's resolution nga, hindi mo nagagawa. Oh, magda-diet na ako ngayon. Hindi, dali lang. Bukas na. Hindi, isang ano lang naman. Di ba? So, dapat nating isipin sa sarili natin, lahat ng ipinangako mo sa sarili mo, hindi sa Panginoon Diyos, sa sarili mo, gawin mo. Hindi lamang paraan para maging tapat ka sa Panginoon. At pagka ikinagtapat at pinahayag mo lahat ng iyong nararamdaman, ng iyong kahinaan, mapapawi ang bigat ng ating kalooban. Kung ay po may mga Biblia, basahin po natin mula sa awit kung saan si Haring David ay nanalangin at sinabi, awit 31, talataan 9 hanggang 10. Sa magandang balita Biblia. Kaawaan mo ako, O Yahweh, ako'y nahapis, ang mata ko ay nanlalabo sa tindi ng aking hinanakit. Ako'y lupaypay sa tindi ng aking paghihirap. Ang buhay ko'y nauubos sa dalamhati at ang mga tao ko'y sa daing, ang lakas ko'y nauubos sa manting din dalamhati at mga buto ko'y nanlalambot. So, kahit nga si Haring David, nakukuha pa rin niyang manalangin. Inilalapit niya ang kahinaan niya. Hindi po ba? Hindi lamang yung physical, emotional, at yung relation niya bilang mananampalataya sa Panginoon Diyos. Ganun din po ang sinasabi mula sa awit, si Haring David, 34 o 34 sa talataang 18, ang Panginoon ay malapit sa mga pusong wasak at ililigtas ang mga bagbag ang loob. Ang konteksto po ng mga verses na ito ay dumudulog si David sa Diyos na may matinding dalamhati. Ipinahahayag ang kanyang emosyon at pisikal na pagdurusa. Labis siyang binalot ng kalungkutan, pighati at paghihirap. Alam niyo po ang ibang mga story ni David. So, hindi na tayo mag-elaborate ng gusto. So, ang konteksto, these verses reflects David's vulnerability before God. He showed his trust in times of struggles. Di ba? Ang mga talatang ito ay bahagi ng mahabang salmo ni David, kung saan nagmula sa matinding pagdadalamhati tungo sa pagtitiwala at pagliligtas ng Panginoong Diyos, na nagpapakita sa gitna ng sakit, maaari tayong humanap ng kanlungan sa ating Panginoon. May apat na bagay po akong natutunan dito kay David sa kanyang sa ating binasa. Ang mga verses na ito ay yung mga kahinaan, emotional, physical, relational, at ang spiritual. Makuha po na po ninyo, kung i-discern nyo ang mga verses, emotional na kahinaan yung unang sinabi, o pagiging bukas sa ramdamin. Kasi nag-open up siya sa Panginoon Diyos. Hindi po ba? Hindi kasi madali ang mag-open up ng iyong nararamdaman. Hindi po ba? Sino po sa inyo, taas niyo ang kamay niyo, sino po sa inyo ang madalas na nag-open up sa iyong kapamilya? Ayun. Merong isa. Amen. Salamat, brother. Alam mo kung bakit? Mahirap gawin yun. Mahirap yung gawin, di ba? Kasi minsan, gusto mong sabihin, ayaw mo sabihin. Di ba? Kahit sa kaibigan, di ba? Meron mga bagay naman na tactless ka, sasabihin mo lahat ng mali naman. Pero kung tama ang pagsasabi mo, tama ang yung mga i-open up, ay maaring maintindihan kanila. Na hoping na hindi naman sasabihin sa iba. So, most of the time, hindi natin kayang sabihin. Yung nararamdaman, yung takot, yung paghihirap, yung pagsubok, sinasarili na lang natin madalas. Kaya nga may mga sakit na stroke. Minsan hindi mo masabi ang gusto mo. Pero hindi lang po yung pagkain na kinakain mo. So, it should be balanced, right? Panginoon, kung ano ang sabi niya ni Haring David, Panginoon, kung ano ang nararamdaman niya, pinapakita nito ang kalakasan ng ating Panginoon sa gitna ng kahinaan. Nag-open up siya, sinabi niya lahat ng gusto niya. Eh tayo po ba nagsasabi ng gusto natin? O kung nagsasabi man tayo, mali ang ating hinihiling. Pansarili lamang. Di po ba? Eh madalas ang panalangin natin ay, Panginoon Diyos, kailan po ako magkakatrabaho? Panginoon Diyos, kailan po kaya ako magkakapera? Panginoon Diyos, subukan mo kayang manalangin ng puro pasasalamat mula dulo hanggang huli. Sino po ang gumawa na sa atin? Taas po niyo kamay niyo. Puro pasasalamat. Mula sa unahan hanggang huli, pasasalamat. Sino po sa inyo?
Guilty po tayong lahat. Ano po? Kasi sa tuwing manalangin tayo, humihingi. Madalas humihingi. Kailanman walang nanalangin sa atin na salamat po Panginoon Diyos, hanggang sa huli po Lord, salamat. Subukan nyo. Kasi minsan, tingnan nyo mabuti yan. Pagka bless na bless ka, pagka marami kang pera, laboy doon, laboy dyan. Di ba? Laboy dito, punta riyan, may pera ka, nalimutan mo ang Panginoon Diyos. Tapos pupunta ka ng beach, gastos. Pagdating sa simbahan, pagdating sa bahay-sambahan, sa church, tinatsani mo pa yung ano. Di ba? Tapos manghihingi ka pa. Kararating na-bless ka, di ba? Yung nararamdaman mo, yung kahinaan mo, puro pera. Hindi po ba masama yun? So, si Haring David, sa gitna ng kanyang kahinaan, ang refuge na yung Panginoon Diyos. Ibalik po natin sa inyo. So, mula kay Apostol Pablo, sa 2 Korinto, 12 hanggang talatang 9-10, or 9 hanggang 10. At siya nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa inyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong nagmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghihinagpis dahil kay Kristo, sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Amen. Salamat po sa pagkabasa ng banal na kasulatan mula kay Apostol Pablo. So, kung hindi tayo mananalangin sa Kanya, hindi natin ilalapit sa Kanya lahat ng kahinaan natin. At kung meron man tayong nakaka-experience ng kahinaan sa ngayon, itong ating emotional na kahinaan, kung di natin ilalapit sa Kanya, sa pamamagitan ng Jesucristo, patuloy tayong manghihina. Patuloy yung kahinaan na yun. Maging magalak ka dahil ikaw ay na kay Kristo. Di ba? Kung wala ka kay Kristo, patuloy kang manghihina. Okay? So, yun po yung emotional na kahinaan. Kung saan si David at saka si Apostol Pablo ay nagsabing malakas sila dahil na kay Kristo sila, nasa Panginoon Diyos. Tanong, kayo po ba nasa Panginoon Diyos? Na kay Jesucristo po ba kayo? Hoping na lahat tayo. Guilty po minsan tayo lahat ng minsan nananalangin tayo ng tapos wala naman sa isip natin si Jesucristo. So, pangalawa po, physical na kahinaan. Rito po naman sa physical na kahinaan ay re-recognize natin ang limitasyon bilang tao. Ano ibig sabihin? Katulad po ng mga may sakit. May edad na tayo. Consider na po akong may edad. Kagabi po lamang pinag-uusapan ng batch namin kung ano yung maintenance. Ilan ang maintenance mo? Ilan ang gamot mo? Yung sa akin, isa lang. Sa akin, 5. So, ating i-accept na mahina na tayo. At yun lamang at the end of the day, tama pong umiti At tawag po sa Espanyol se fue la juventud. Ibig sabihin, tumakbo na ang kabataan, nawala na, naglaho na. So, minsan, yung katotohanan ng buhay, hindi natin ma-accept. Di po ba? Until we learn to accept na matanda na tayo, kaya tayo physically weak, hindi tayo magiging maligaya. Hindi tayo magiging masaya. At hindi natin ilalapit sa Kanya. So, minsan nga, pag may nagtanong, di ba, it's a true story sa buhay natin, na pag may nagtanong, kumusta ka na? Mabuti. Mabuti. Wala, okay lang ako, malakas. Tapos sasabihin ng kausap mo, mabuti ka pa. Wala kang sakit. Ako. Kung ano-anong nararamdaman. But deep inside, yung nagsasalita na mabuti, yung gout, yung uric acid, yung rayuma, nagbubumagtal para sabihin na, may sakit, sabihin mo. So minsan, we are pretender. Di po ba? While you're saying, I'm good, the body is saying something else.
Di po ba? Something else. Minsan pretender tayo para tayong platters. Alam mo yung kanta ng platters? Oh yes, I'm the great pretender. Pagdating sa may bandang we pretend too much, I'm lonely, but no one can tell. Ang totoo nun, pag nagsabi ka ng, hindi, wala ako sakit, okay lang ako, malakas pa ako. So, pareho ng edad namin, hindi ko na masabing, malakas ako. Mayroon ako nararamdaman, pero I managed to smile at pinapasa Diyos ko. At of course, yung mga kinakain natin, binabalance natin. Tama naman po, lagi kang nakangiti para makita mo na maayos ka, di ba? Huwag ka lang ngingiti na nag-iisa. Baka mapagkamalang kang, alam mo na ibig sabihin, loko-loko. Di po ba? Mahirap yun. So, yung pagtanggap natin na pisikal na mahina tayo, yung pisikal na kahinaan, dapat inaamin natin yun. Oh, I'm weak. Lord, ikaw na ang bahala. Ipanalangin mo ang mga gamot na iniinom mo, at ipanalangin mo rin yung mga kinakain mo, at sumunod ka sa tamang. Kasi minsan, may gamot ka, yung gamot mo, 5. Ang kanin mo, 1 plato. So, anong gagawin mo rin? Hindi ba? Lalong yung pisikal na kahinaan, lalong manghihina. Ngayon, kung hindi ka susunod, hindi lamang kasi ang pagsunod, sa doktor, dapat ka rin sumunod. Ba't nagpapadoktor ka? Para malaman mo kung anong sakit mo. Ako po, takot ako sa karayom. So, tuwing every 3 months, kailangan mag-test ako. After pandemic, hindi ko na makasama ang asawa ko pagpapatusok. Halos himatayin ako. Hindi ko ma-accept sa sarili ko na may sakit ako. Lately lang po na ako, nakakadalawang taon na pag-iinom ng gamot, naisip ko na, kailangan i-accept mo yun para maging tranquilo ka or kalma. Ano bang tranquilo sa Tagalog? Tranquilo rin po, ano po? Tranquilo, kasi sa Espanyol na nagagamit. So, yun po, kung a-accept ninyo physical na kahinaan mo, noon mo lang maalaman na pwede pala maging masaya kahit meron kang ilapit mo sa Panginoon Diyos. Ang physical na kahinaan ay paalala ng pagiging mahina ng tao at ng ating lubos na pag-asa o pagdepende sa Diyos. At basahin po natin mga sinasabi mula sa awit 103, talataan 14. Sapagkat nalalaman niya ang ating anyo na kanyang inaalala na tayo'y alabok. So, ang physical na kahinaan natin ay nagpapaalala, hindi tayo self-sufficient. Kailangan natin ang Panginoon Diyos ng kanyang kalakasan. Di po ba? Pinaalala sa atin ang awit na tayo galing sa alabok. Mahina tayo. So, hindi tayo self-sufficient. Kailangan natin ang Panginoon Diyos. Sa siya nagbibigay ng provision, di po ba? Alam natin lahat yun. Yung healing, kailangan natin siya. So, pag nanalangin kayo, di ba? Yung provision niya, yung healing niya. Yun po ang nagpapatunay na tayo ay hindi self-sufficient. So, mula po kay Apostol Pablo na 2 Korinto 12, talataang 9, at siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa inyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay naging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkos akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Lagi po nating isasaalang-alang ang Panginoon Diyos sa lahat ng ating kahinaan. Kung tayo po ay physically weak, iniimbitahan tayo ng Panginoon Diyos na umasa sa kanyang biyaya at kalakasan, imbes sa halip na ating sariling kakayahan. Hindi po ba? Lahat ng ating idudulog sa kanya. Acknowledge Him in all our ways. So, kung makikita po ninyo na si Apostol Pablo, sinabi niya na kahit na siya'y weak, ang kanyang sandalan na yung Panginoon Diyos. Wala nang iba. At alam natin na siya'y kung gaano siya pinarusahan after na siya ang nagpe-persecute siya ng Christians.
So, ang naranasan niya after that, nang siya'y tawagin ng Panginoon Diyos mula sa road ng Damascus, naranasan niya lahat. By the way, ngayon ko po lang naisip na mahirap pala ang maging preacher pag may trabaho ka. So, si Apostol Pablo, nagtrabaho siya magagawa ng tent. So, sa modernong panahon, ngayon ko po naisip na yung mga preacher, kung may trabaho, mas mahirap. Preacher ka, tapos may trabaho ka, nagdadalawang isip ka. It will run you down kasi ano ba yung ipo-focus mo? Yung preaching mo o yung trabaho mo? Mahirap pala. So, kudos sa mga preacher, sa mga pastor. Shout out sa inyo. And amen sa inyo lahat. Mula sa number 3 po, kahinaan sa relasyon at ugnayan. Yung willingness mo na i-open ang sarili despite na may rejection. Hindi po ba? Kung wala kayong kahinaan sa relasyon, sa ugnayan, yung pag-release ng rejection, pwede siyang mag-build ng deeper connections. Diba? Aligning sa closely with biblical perspective. Ang pagtitiwala at pag-ibig ang matututunan natin, nagtuturo ito mula sa Biblia. So, kung iisipin natin yung kahinaan at relasyon sa ugnayan, sa Panginoon at sa ating kapwa o sa ating mga kapatid, ang maganda pong example nun ang Panginoong Jesus, bakit siya bumaba sa lupa? To establish yung relasyon ng Heavenly Father at saka ang humanity. Hindi po ba? Yung sanlibutan. So, ang buong sangkalupaan. So, pinakita niya, nang bumaba siya sa lupa, nag-form siya ng deep relationship. And ultimately, na-sacrifice niya ang buhay niya. Hindi po ba? So, yun ang example ng isa sa mga ugnayan o relasyong sa Panginoon Diyos. Bakit? Kasi nung bumaba siya sa lupa, naramdaman niya kung paano maging tao. Nauhaw siya, nagutom, nasaktan. Parehas natin. Pero para ma-establish yung relationship natin between the Heavenly Father, sinacrifice niya ang buhay niya. At niranas niya ang niranas natin. Bakit kamo? Mula po sa Filipos 2, talataang 5:8, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo din naman. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkos sinuban niya ito at nagganyong alipin na kitulad sa mga tao. So, ibig sabihin, kung anong naranasan natin, naranasan rin niya. Umiyak. Di ba? Umiyak siya. Yung panahon ni Lazarus, yun po yung nasa Juan 11, 28 hanggang 35. Talataang 28 hanggang 35. Kung babasahin po natin mula sa Juan 11, 28-35. Pagkasabi nito, umuwi si Marta, tinawag niya si Marta at binulungan, naririto ang guro at pinapatawag ka. Pagkarinig nito ay nagmamadaling tumayo si Maria upang salubungin si Jesus. Wala pa si Jesus ngayon. Asa na yun? Naroon pa lamang siya sa lugar kung saan siya sinalubong ni Marta. Nang makita si Maria, nagmamadali ang tumayo at lumabas. Sinundan siya ng mga Hudyong nakikiramay sa kanila. Akala nila ay pupunta siya sa libingan upang umiyak. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatiripa siya sa paanan nito at nagsabi, Panginoon, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Nahabag si Jesus. So kayo rin po ba nahahabag? At nabagbag ang kanyang kalooban. Kayo rin po ba nababagbag ang kalooban? Nang makita niyang umiyak si Maria, pati ang mga Hudyong kasama nito, saan niyo siya inilibing? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Panginoon, halika kayo at tingnan niyo. Tumangi si Jesus, kahit sinabi ng mga Hudyo, tingnan niyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Sinabi naman ng ilan, napapagaling niya ang bulag, bakit hindi niya napigilang mamatay si Lazaro? So, nakiiyak siya. Mahal na mahal niya si Lazarus. Naramdaman niya, nahabag siya, naawa, umiyak. Parehas din natin noong panahon na siya nasa katawang lupa. Pinapakita niya yung relation na bilang kaibigan, bilang tao, na siya, parehas natin umiyak din. Hindi po ba?
So, ganun din sana tayo sa ating mga kapatid, lalo sa mga kapatid sa pananampalataya. Maging mahabagin tayo, maging maawain tayo sa ating mga kapatid sa pananampalataya. So, mula sa Santiago, pinapakita ni Jesus na parehas natin may ramdamin siya. Kailangan natin ng tunay at totoong ugnayan sa relasyon sa isa't isa. O baka naman kayo critics ng inyong kapatid sa pananampalataya. Tandaan niyo po, mainit dito sa lupa. So, huwag niyo nang bayaang pumunta kayo sa impyerno. Mahalin niyo ang inyong kapwa. So, mula sa Santiago, 5, talatang 16, sabi niya, kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Ang konteksto po kasi nito, yung may mga kapatid na may sakit sa panahon nila, ay tatawagin ng elders, hindi po ba? Iaanon ng oil. Pero, kayo po ba, pagka may mga sakit, pinagtatapat nyo sa inyong kapatid? Siguro po, hindi lahat. Ano po? Kasi medyo nahihiya. Di po ba? Yun lang po siguro ang paraan na para maibsan ng iyong pagdadalamhati. Ang tinatawag nating ang relasyon ninyo bilang magkapatid sa pananampalataya. Lumapit ka sa kanya o ilapit nyo sa mga elders. Hindi po ba nangyayari pa yun dito? Hindi na. Kasi po, matagal na pa panahon na ginawa nila yan. Sabi ng iba, hindi na raw applicable. Eh bakit pa natin binabasa ang salita na nasulat kay Santiago? Yun po ang tanong sa akin nung hindi na raw nangyayari. Sabi ko sa kapatid ko bakit babasahin mo pa kung hindi mo rin lang susundin? Hindi po ba? Pang-apat, ang espiritual na kahinaan. Ito na pong huli at sana po hindi kayo matulog. Ang kahinaan sa espiritual ay pagpapatunay na kailangan natin ang Diyos. Ang Diyos sa buhay natin. Pagtanggap na tayong makasalanan at pag-asa natin kay Hesukristo. Ang kahinaan na espiritual, ang pagiging handa, maging bukas at tapat sa Diyos sa ating paghihirap, pag-aalinlangan, pagsubok, at kahinaan. Ang salita ng Diyos ay ang pagbubukas ng sarili natin, sumahantong sa pagbabago ng pananampalataya at mas malalim na ugnayan sa Diyos. May 5 bagay akong natutunan mula sa espiritual na kahinaan. I-admit po natin na kailangan natin ng Diyos. Number 1. Yung po ang number 1. Admit natin na kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ng kaibigan. Kailangan natin, mas higit na kailangan natin ang Diyos. Mula sa mga awit, 51, talatang 17, ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbaba at pusong mapagtapat. Kailangan mo ang Diyos. Kailangan natin ang Diyos. Patuloy. Hindi na, Kristiyano ka na, hindi ka na magko-confess ng mga kasalanan mo. Meron pa kasing mga denomination na gano'n, na pwede ka nang gumawa after baptism, pwede ka nang gumawa ng kasalanan dahil na-save ka na. Hindi po totoo yun. Bakit pa sinabi ni Apostol Pablo, I kept the good fight of faith. Ibig sabihin, patuloy siyang lumaban. So, ganoon rin po tayo, patuloy tayong hingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. I bet you, paglabas nyo, sandali lang, obserbahan nyo ang sarili nyo. Obserbahan nyo, paglabas nyo ng pintuan ng church, meron kong makikita, alam mo mga tigardohan tayo, mga sistidor, hindi ba? Guilty po ako. Kasi minsan, ano ba suot nun? Hindi ba? Ano po niyo ang sarili nyo? Paglabas nyo ng simbahan, ng bahay-sambahan, tingnan nyo at isipin nyo mabuti. Kasi yun po ang, ano ba Tagalog dito, napupulaan sa mga Kristiyano. Ay, Christian yan eh. Pero tingnan mo, kung makapag-usap, akala mo kung sino. Diba? So, tandaan po ninyo, patuloy na i-confess ninyo ang mga kasalanan ninyo. Kasi isa yun sa dahilan kung bakit ang espiritual ay may kahinaan. Paglabas mo ng ito, maniwala ka. Obserbahan lang ito. Okay? Pero patuloy niyong ihingi ng kapatawaran. Ay, sorry po Diyos. Sorry po God.
to be honest with yourself. Hindi naman po lahat ay ginagawa. Hindi po lahat ng mga kapatid ay gumagawa nito. Obserbahan lang niyo po paglabas niyo ng bahay-sambahan. Number 3, being honest with God about our struggles. Ang pagiging tapat sa Diyos sa ating mga pinagraraanan. Mahirap po kasi talaga yung mga may pinagraraanan ka. Mga awit 42, talataang 11, bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala. Siyang aking aasahan, magpupuri akong muli. Papupurihang walang humpay ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Madalas na pinapahayag ni Haring David sa Panginoong Diyos ang kanyang mga duda, ang kanyang mga takot sa harap ng Panginoong Diyos. Hindi po ba? Lahat. So, sana ganunin tayo. Dati pahayag ang ating mga takot, ang lahat ng ating nararamdaman. Kasi kung hindi, patuloy nahihina ang inyong spiritual na kahinaan. Number 4, trusting God in uncertainty. Trusting God in uncertainty. Sorry po. Magtiwala sa Diyos kahit hindi tiyak ang lahat. Mula sa Kawikaan 3, talataang 5 hanggang 6, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin upang ikay pagtubayan sa iyong mga tatahakin. Nabanggit ko na po kanina mas maaga na most of the time we lean in our own understanding, hindi sa Kanya. Hindi po ba? So, trust in God in uncertainty. Kung hindi ka tiyak, trust God. Trust God. Pag po kasi na-surrender ang control and trusting God, kahit hindi mo naintindihan ang plano niya, God works in mysterious ways. At narinig ko nga po kahapon, ang aking pinsan ay lumapit na. There's joy in our heart. Hindi po ba? Sa tagal na nakikita natin siya narito sa bahay-sambahan, lumapit siya, and to God be the glory. Hindi po ba? Yung mga anghel nagdiwang dahil isang kaluluwa ang lumapit. So, surrendering and ang control and trusting to God. Hindi po ba? So, number 5, huli na po, pasensya na po at baka po napahaba. Sharing our faith and weaknesses to others. Nagsishare po ba kayo ng faith ninyo? At yung kahinaan natin sa iba? So, sa James chapter 5, o mula kay Santiago 5, talatang 16, kaya nga, nagtatang twist po ako, kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at panalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. So, mayroon po ba tayong mga kapatiran na matuwid? Hindi po ba? Kasi iba yung sinless sa blameless, hindi po ba? Lalo na mga diakono, ang mga elders, dapat yan ay blameless, hindi po ba? So kung may nakikita sa inyo, paano ka mag-share? And think about it. Mag-share ka, nakikita sa iyo, baluktot. Diba? Sharing our faith and weaknesses. So, kung mag-share ka ng faith, i-admit mo na mahina ka. I-admit no, may mga kasalanan ka rin nagagawa. Hindi po. Kasi mag-share ka ng faith, tapos nakikita sa iyo, iba. Hindi po ba? Yung kapitbahay mo, gusto mong dalhin sa Church of Christ, pero yung buhay mo, hindi mo naman maayos. Sumama ka sa amin. Tapos yung buhay mo, kakaiba. Ano sasabihin ng kapitbahay mo? Ano sasabihin ng kaibigan mo? So, ang espiritual na kahinaan ay nagpapalalim ng ating mga relasyon sa pamamagitan ng pagpapataguyod ng pananagutan, kagalingan, paghihikayat, o yung tinatawag na encouragement. Hindi po ba? So, whenever I have a chance na mag-share ng faith, kahit sa trabaho, kahit sa ang lugar, sa bubong, nagtatrabaho kami sa bubong, I have a chance, nag-share ako ng faith. Ngayon, ang aking tinatawag na concern
Ano ba yung nakikita nila sa akin? Hindi ba? So kung mag-share ka ng faith, at sigurado ka sa sineshare mo, kailang makita sa kilos mo. Ang totoo po noon, nung ilan sa mga kaibigan ko, nung makita nila ako, na sinabi ko, ako nagpipreach na, hindi na ako nagiinom. That's 2014, tumigil na ako. Hindi sila maniwala. Siguro nga po, dahil yung sa nakita nila, ang buhay ko nung araw, kakaiba. So mahirap po talagang paniwalaan. Sa inyo, ang tanong, sino po sa inyo ang nag-share na? Sa kapitbahay, sa kaibigan? At sisiguraduhin ko sa inyo, may takot, may duda. Hindi po ba? Bakit di mo ilapit sa Panginoon Diyos? Sa tuwing mag-share ka, ilapit mo sa Kanya. Kasi kung isa po yan sa ating magmamunga, hindi po ba? Paano kung hindi ka mamunga? Kinakat po yan. Hindi po ba? Kailangang mag-share ka. Especially sa mga kapamilya mo. Kung nakikita sa iyo ang mali, mahihirapan ka mag-share. Ipanalangin mo. Conclusion po ay, ang espiritual na kahinaan ay hindi kahinaan. Isa itong encouragement. O isa itong courage para sa encouragement. Hindi po ba? Nagbubukas ito ng tunay na koneksyon sa Panginoon Diyos at sa ating kapwa. Ito ang paglago ng malalim na pananampalataya. Na sana po kayo may natutunan sa araw na ito. Sa paglabas nyo, tanungin nyo ang sarili nyo, ano ba yung isa sa makahinaan na nabanggit sa araw na ito? At bakit ko po nasabi ito? Guilty po ako sa mga bagay na ito. Hindi ko naman po ito i-share kung hindi ko naranasan. Kasi kung hindi ko naranasan, paano ko may-share? Di po ba? So sa lahat ng nabanggit ko, ano yung kahinaan ninyo? Ipanalangin nyo sa Diyos. Panalangin nyo na kailangan nyo sila. Kailangan nyo siya bilang tagapagligtas. Lahat na ba yan? Provider. Lahat ng iniisip nyo. At sana ay sa araw na ito, bago nga magbukas, 2 minutes before start, it's a day for opportunity. Nakalagay ron. So, yung mga oportunidad na huwag nating hayaang mawala. Tanungin niyo ang sarili niyo, mahina ba kayo? Physical, emotional, relational, or spiritual? 4 lang po yun. Salamat po sa pakikinig. Tayo po yung manalangin. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po, Lord, sa aming natutunan. Sa bawat isa sa amin, sa bawat pangaral niyo, Lord, kami ay narito upang makinig at napakinggan namin ang mga bagay na ito. Lord, kami po may nanalangin sa inyo na buksan ang aming mga puso at isipan na kung ano po ang kahinaan namin sa aming mga buhay, sa aming mga pagsubok, sa aming mga nararamdaman, nararanasan, sakit, at sa mga pag-iisip namin hirap sa mga bagay-bagay tulad ng financial o relation sa aming mga kapamilya. Lord, kami po ay dumadalangin sa inyo na sa paglabas namin ng bahay-sambahang ito, Lord, ay maunawaan namin ang aming kapwa, lalo-lalo po ang aming mga kapatid. At kami po sa aming mga sarili. Kung ano mo po ang tinatago namin, sana Lord ay aming nilalapit sa inyo na patuloy kaming ingatan, patuloy na patnubayan. Lord, kung nakalimutan ko po namin sa araw na ito, naging busy kami sa buong linggo at sa mga events na aming nakalimutan ka namin, Lord. Kami pa humihingi ng kapatawaran. Lord, sa mga tao pong narito at aming mga bisita, Lord, buksan niyo po ang puso't isipan niya, nila, na kailangan kanila, Lord. Lord, kailangan po nila sa buhay nila. At kayo po lamang ang makapagbibigay ng sapat na kasagutan sa kanilang mga katanungan. Lord, we entrust everything to you. Kulang po ang binibigkas ng aming mga labi.
napapurihan ka sa araw na ito, Lord. Lord, you know our hearts, you know our thoughts, you know our future, you know our past. Lahat po nito yung sinasama dinadalangin sa pamamagitan po ni Jesus Kristo ng aming Panginoong Pagligtas, kayo nagpakailanman. Amen.